Dahil papalapit na po ng papalapit mga kababayan. O ano naman, yung hearing naman ni dating Pangulong Duterte sa Setyembre. Ano po? Pag-usapan natin yung mga tingin natin na masasama sa pag-uusapan po doon sa usaping EJK, etc., etc. Although ito naman po mga kababayan, tungkol lang sa Bengbeng, balik tanaw lang ho tayo, no? Noong February 19, ito po ay naibalita ng GMA News Online, mga kababayan. Sabi dito sa balitang ito, yung bulto-bulto o yung bag-bag, ito, mas maniniwala ako dito kesa dun sa mga pakalat ng mga DDS. Yung, based on what we heard, yung mga ganon, di ba, nung Becky Bells, based on what we've heard, bulto-bultong pera, naglalaman ng 150 million daw doon sa black na bag. Wala na hong katotohanan. Sa panahon ngayon, mga kababayan, maggagaganon pa po ba ang bigayan, ang abutan, bulto-bultong bag? Hindi na uuso yung cash-cash. Mas uso na ho ngayon, i-cash-cash yung kanilang mga ATM. Mas uso ho ngayon, mga boss chief amo sir, yung wire transfer, yung mga remit-remit na ganun. Ito, mas kapanipaniwala po dahil yung mga barel po, mabibigat po yan, mahahaba, no? At hindi mo naman pwedeng i-wire transfer yan. Talagang nasa sako at nasa bag yan. Sabi ni Pointless Inc., mas uso yung GCash. Correct, no? Ito, hindi mo naman pwedeng i-GCash yung Bengbeng. Ano po ba ang balita dito, mga kababayan? Sabi dito, ex-President Duterte, BP Sara, no? Dalawa sila. Si dating Pangulong Duterte, ang kakaharapin, yung paglilitis doon sa ICC. At maaari, eto, naniniwala ako, na mapag-usapan din ito, no? Doon sa ICC. At eto naman, kay BP Sara, posible, maaari na mapag-usapan din itong issue na ito doon sa kanyang impeachment. Di ba, Kuya Angel Cooking at Nene Alberto? Ex-President Duterte, BP Sara, receive bags of guns, no? From Kibuloy. Aba, nung kahapon nung nag-vlog tayo, mga boss Chipamo, sir, base doon sa sinabi nila sa Kanyas, yung Aeroplano, no? Yung aeroplano ho ni Kibuloy ay pag-aari daw ni dating Pangulong Duterte. Kaya ang dami hong nag-comment dyan sa comment section. Sabi na nga ba itinatago ang kayamanan ni Duterte o ni dating Pangulo sa ngalan ni Kibuloy. Diba? Biruin nyo. Masabi na yung jet plane ni Buloyski kay dating Pangulong Duterte daw yun. Ngayon naman, mga kababayan, ito, ex-President Duterte, no, BP Sara, receive bags of gun from Kibuloy, Senate witness. Claim, ayan. Nilagyan ko lang ng number para alam ko yung pagkakatuloy-tuloy. No? Diyos ko po. Yun nga ang tanong ko, Chi, no? Yun ang tanong ko, Shiro Kansaki. Grabe naman, kung ikaw ay pastor, kung ikaw ay walang kalaban, kung ikaw ay hindi nangaargabyado, bakit napakaraming baril? At to be fair naman po kay Buloyski, mga kababayan, no? Meron siyang mga baril na talagang lisensyado. Madami din ho yun. Paano naman yung mga hindi lisensyado na sinasabi dito? Biruin mo, kung pastor ho ako, siguro sabihin na natin, kung sikat akong pastor, may at least isa bodyguard, dalawa bodyguard. No? Ayos na yun. No? Mabait ka nga mabuting tao ka nga dahil pastor ka bakit kay Kibuloy parang gusto nang magtayo ng ng private army? Sa dami nung baril na sinasabi ni rito, mga kababayan, bag, itim-itim. At para saan yun? Hindi ba sila kumpiyansa na mahal sila ng taong bayan? Di ba, Ma'am Aba? Aloha. A resource person testifying at the Senate inquiry into the alleged abuses of Kingdom of Jesus Christ of KOJC leader Apollo Kibuloy
on Monday claimed that former President Rodrigo Duterte and his daughter, no, Vice President Sara Duterte had received bag of guns from religious leader. Sabi ni Sir Eseng Mariano, private army, merong private army si Buloyski. 19 license yung baril ni Kibuloy. Oh, naibalita ho yan mga kababayan. Ha? Oh, tuloy ko ha mga bossing chief amo sir. Testifying during the second hearing of the Senate Committee on Women, Children, Family Relationship and Gender Equality, the witness identified only as alias Rene, said he once worked as a landscaper for Kibuloy to Glory Mountain where he experienced first-hand abuse. Ano to? Nabembang din ni Buloyski kahit lalaki? Ano kayang pag-aabuso? Hindi kasi 'di ba kapag kalal sa kanila pagka lalaki ho mga kababayan tinda ng otap daw, no. Pag lalaki ka, tinda ka ng otap, no. Tinda ka ng kung ano-ano sa kalsada. Pag above ka, ayun, mag-ano ka, papalmolib ka. Oh. Sabi dito, ako po ay naging landscaper ni Buloyski sa Glory Mountain, no? Syempre ang landscaper laging nandiyan lang yan, pakalat-kalat lang yan. Oh, nagla-landscape. Oh, kasama na din panigurado yung pagiging hardinero. Sa iba kasi kasama yung pagiging hardinero kapag landscaper ka no? Tsaka yung mga pagwawalis-walis. So, malamang pakalat-kalat si sir habang nagkakaabutan o habang ibinibigay yung bulto-bulto at bag na mga barel. Ako po ay naging landscaper ni Buloyski sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Buloyski. Aba, kung totoo ho ito mga kababayan, mabigat pala ang kamay ni Buloyski sa mga lalaki, no? Siguro, hindi ka marunong magmasahe, hindi ka pwedeng magmasahe, o eto ka, mga ganun. Pero pag sa babae, Inday, ikaw ay maligo na, no? At gamitin mo yung Palmolive shampoo, sabi ni Takeru Miyamoto. Suportahan niyo po yung mga channel na yan, ha? Takeru Miyamoto, Boss Mike Cervera, Sangkay Janjan, at si Coach Jarrett, mga bossing. Yan, ang The Big Five. At isama nyo na din po yung ibang mga vlogger na sumusuporta ko po kay Pangulong Bongbong Marcos, kagaya nila Mima Alicia, nila Direk Freddy, ayan no? At marami pa hong iba. So, ako po ay naging landscaper ni Buloyski sa Glory Mountain at doon ko na po naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Buloyski. Sa Glory Mountain, pag dumadating si Buloyski, sakay ng chopper, may dala po siyang malalaking bag na laman po ang iba't ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent na katabi po ng mansyon niya. Aba, chinecheck pa doon. Minsan po, pumupunta doon si former President Rodrigo Duterte at former Davao Mayor Sara Duterte. Pag umaalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila. Aba, talagang may pamigay, no? Ito ha, take home nyo na ito. Di ba? Pag umaalis na sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Talagang may pa-take home si Buloyski. Base po dito, mga kababayan, sa balita ng GMA at base doon sa landscaper ni Buloyski. Diba malupit talaga. Sabi pa, yung Glory Mountain is located in Davao City and is known to be owned by Buloyski. GMA News Online has sought the comment of former President Duterte through his former Executive Secretary Salvador Medjaldea and close ally Senator Bongo as well as Vice President. But they have yet, hindi sumagot, to respond as of posting time. Wala, hindi nila sinagot. Ganyan naman ho sila lagi, mga kababayan. Pag may issue sa kanila, hindi ho nila sinasagot. No? Lagi lang hong ganun.
Lagi lang ang sasabihin, wala, ano lang ho yan. Ano tawag dito? Pinupolitika lang ho kami niyan. O yung confidential funds, intelligence fund, ganun lang din ho ang sagot nila. Ay wala, pinupolitika lang kami niyan. Hindi totoo yan. Walang katotohanan yan. O di ba? Kaya yung mga mangmang ho na mga taga-suporta nila, mangmang na nga ho, uto-uto na nga ho, hindi pa sila maipagtanggol. Bakit? Paano ipagtatanggol? Ni yung mga ipagtatanggol nila, wala silang makuhang isasagot doon. Oh. Di ba? Anyway,